Isang malaking bahay ang nasasakyan pansaka na abandonado. Nagsimula agad ako bago pa lumalim ang gabi at dito pa lang sa labas, ramdam mo na agad ang tilakot at lungkot ng lugar. Dito ngayon tayo sa loob ng compound sa matatagpuan ko. Abandonadong bahay. Sobrang dilim guys. Tapos meron na dito mga trackway. So, tong abandonadong bahay na to guys is located nga pala siya sa Bacolod City. Ngayon, doon sa mismong abandonadong bahay na yun guys, marami pa pong mga heavy equipment na gamit po para sa pagsasaka. So, possible nga po, ang nagmamay-ari nito is si asyendero po siya dati, di ba? Kasi nakikita naman natin na may mga tractor, may mga truck, tsaka yung may mga, ano ba to? Gamit pang karga ng mga niyugan. Diba? Siguro gumagana pa to guys. Sa tingin ko lang ha. Yan o. Yun yung gamit sa pag-aararo guys. Nagkalat ang mga ito dito at nakakapagtaka dahil walang isang nagtaka kumuha. Buti hindi kinakalakal to. Kasi ano to eh, bakal to eh. Sa tingin ko gumagana pa to lahat. Siguro mayayaman yung mga tao dito sa Yun. probinsya kasi walang nagkakalakal nito eh. Kinakalawang na nga lang yung iba. So sayang siya. Kung mapapansin mo, marami namang dumadaan. Yan, pero wala nang kumapansin dito guys. Sinayaan na lang talaga siya. Habang nag-iikot bigla akong napansin to. Shucks. So dito guys. Parang nuno sa punso guys. Kalimutan ito ng mga punso at mga malalaking pudo. Tayo mo yung balahibo. Kasi Grabe. Grabe. Aside dun sa punso, mayroong malaking puno. So hindi natin alam kung anong puno yun guys. ito po, truck. Grabe, may mga truck bang naiwan dito. Usually yung truck na yan guys, ganyan yung pinaglalagyan ng mga niyugan. So yung mga buko, ginagawa siyang kopras at saka oil din at the same time. Ganyan kasi yung usual na nakikita ko sa mga bukid guys. Yung may mga hacienda, ganun. Sobrang luma na ito. Tapos dito guys, dito pa yung mga spare na gulong. Ano, hindi kinukuha dito guys. Unti-unti nang lumalalim ang gabi. Sobrang dilim. Grabe. At habang nag-iikot, bigla akong may narinig dito. Ano? Wala. Shh. Ito. OMG. Nagagaling ito sa loob ng truck kaya tinawag ko. Baka may tao. Tao po? Nagbalay. May tinatawag si Justin. May narinig kasi siyang maingay. Something maingay guys. So unti-unti niya nilalapitan. Ayan na naman. Ano kaya to guys? Nagpatuloy na sa Nasa loob ng truck kasi. Merong tumutunog dito. Yung likod niya guys. Tapos, ito pa Wala namang tao. yung para makakit sila dito, para mag-akit ng mga tubo. Ayan, meron pa yung mga tubo guys. Wala na talaga. Puro na siya kalawang. Hinayaan na lang dito. lumipat ako sa harap kung saan nagagaling ang tunog. Opo. Wala akong nakitang tao, kaya umakit ako para tingnan kung saan nagagaling yun. Oh my God. Saka siyang bago, pero yung labas niya, tira-sira na. Ito yung nabili mo. Tapos yung country niya guys, sobrang bago. Tapos yung truck mo. Pero ang ganda niya. Sorry. Ano yan? Diyan siguro. Hindi ko mahanap sa loob kung saan nagagaling ang tunog, pero bigla akong kinilabutan nang nakita ko ang katabi nito. Oh my God. Grabe yung puno. Ang laki. Siya nakatalakbong sa buong bahay, sa buong compound, tsaka sa mga truck dito. Grabe yung puno guys. Ang laki. Tsaka ang lapad masyado. Na ako na dumiretso sa loob. Oh yan. Posible merong Tingnan natin. namamahay dyan. Kasi nga, abandon na rin kasi yung lugar. Papasok. Alam naman natin kapag malamig talaga, I mean, kapag tahimik yung lugar, Check natin
possible meron talaga yung mga ganyan guys, di ba? Nakakandado na ito kaya si So nakakandado. may mahal. Saan ba to dadaan tong si Just Clint? Pagdating sa gitna may nakita akong hagdan. Ayun, may hagdanan na. Sirahan siya. So baka wala nang daanan dyan. Gagi ang crispy ng hagdan guys. Semento siya pero yung taas niya wala na, sirahan na. Tapos merong kahoy dito na parang nakatakip dito sa hagdan guys. Para siyang bubong ng hagdan. Chinek ko sa likod baka sakaling may lagusan. Pero habang papunta, bigla ko itong nakita. Sa parte niya, yung kanina nakita natin kalahati dun guys. Yung sa harap, yung hinayaan mo dito. Yung upuan niya naiiwan pa dito guys. Tapos yung mga cambio niya, dito pa. Traktor. Ginagamit to pang hila, tsaka pagsasaka, pwede rin. May naiwan din utility van na halos Nakakatakot dito, baka may biglang sumisilip dyan sa sa bintana. Hayaan mo nila guys. Tapos dito, meron pang naiwan na parang jeep. Check natin kung bukas na guys. sinubukan kong buksan para tingnan anong meron sa loob. So, maganda pa tong sasakyan na to guys. Sira-sira na Pwede ito pang travel, pero yun nga, sira na. ang damit. Sira na pala. Check natin. May nakita akong pintuan sa likod. Oh my gosh, nakakandaan mo rin. Pero pati ito nakakandado. Wala akong mahanap na daanan dito guys. So check natin dun sa may hagdan. Kaya natin umakyat kung meron tayong mahanap na daan. Wala nang daanan dito sa baba at saka dun sa may likod. Kaya check natin dito baka meron. Inakyat ko baka sakaling may mahanap na daanan. Ano kaya makikita ni Just Clint dito? Bukas. Dito may nahanap akong pinto. Dito guys, meron daanan. Check natin. Oh my god. Ay nako, baka ma-diretso to sa Pero medyo delikado dahil marapot na ang mga yero. Bigla tayong bumulusok pa baba. So medyo mahirap to guys kasi yung bubong niya, puno na siya ng kalawang. So umapak tayo. Yan, nagka-crack siya. So isang choice ko is akit na lang tayo dito. Tapos pasok tayo dito. Check natin ang meron sa loob. na. Nakalawang na kasi guys, baka Medyo mahirap to. dediretso siya sa baba. Sa akin, Ang gamit guys. dito sa loob sobrang daming gamit pa ang naiwan. Ito, picture niya. Wala na guys. Para siyang dugo. Ito. So may mga gamit pa talaga na naiwan dito, may mga libro. Monitor, Tsaka meron pang CP. Ang batang libro guys. Tapos ito pa yung mga lampshade dati guys. VHS. Itong cover ng lampshade. Gulliver's Travel. Siguro yung may Jonathan Swift, ano ba yun? siguro siya magbasa. habang nagbibideo, May weird noise na naman na naririnig tong si Just Clint. Kasi medyo marupok na yung bahay. Baka siguro yung tunog na naririnig natin. Yun yung mga daga na pinamakayan na siguro ito ng mga ipis sa daga. Siguro yun yung mga tunog na naririnig natin dito sa kahoy. nagpatuloy lang ako dahil namangha ako sa sobrang daming gamit na naiwan dito. Pero habang tumatagal, biglang nag-iiba ang aking pakiramdam. Sobrang dami mga libro tsaka magazines dito guys. Tapos yung bitana niya, basag-basag na. Siguro yung mga ito dahil sa kalumaan or baka tinakunan ng bato. Pero wala akong nakita ng bato dito sa loob. Iba yung nakikin ko dito. Medyo tumatay yung balahibo. Hindi ko na-research para wala akong Tumatayo ng balahibo ni Just Clint. yung history ng lugar, yung mafe-feel ko dito dahil dun sa na-research ko. Kaya pumunta ako dito nung walang kaalam-alam. Pero dito sa lugar kung saan ako ngayon, medyo iba yung feeling kasi malamig. Which is dapat mainit to kasi naka-close siya. So dito Tama nga naman, naka-close din naman kasi yung mga window. So sa sagat na may point din si Just Clint, diba? Sasalang ako nung bigla akong may narinig. tumatay yung balahibo ko guys. Dito ako kinabahan dahil hindi ako sigurado kung elemento o tao ang makakasalubong ko. Lagi dito guys, dito medyo malamig. So hindi ko sure kasi ito, dito siguro may harap sa babasa. Kasi yan, may naiiwan kang May accent chair pa. siguro siya Solo sofa. pero ay wala ko siya. Tapos may nakapatong na libro. Copyright 1964, Nishi, The Last of His
pinto nito ang taas. Tapos nito. Sa likod nito matatagpuan ang banyo nila. Oh my God. Sira-sira na rin to at nagbagsakan na ang kisame. Pati yung duro. Si CR na ano na yung CR. Grabe. Sobrang tagal na ito pero ito yung banyo nila dati. So, ibig sabihin, may ama talaga yung may-ari ito. Yung mga talas nito halos wala pang sira. Medyo okay pa pero yung mga bubong dito guys, lahat na bumagsak na siya. Ito, siguro yung dito o takip dito yan. Yan, siguro yung pinto kasi merong gusto dito. Nakakalawang na siya. Nakakapagtaka kasi marami dito nakalaman pero walang isa kong buka. Dito sa kabila may nakita akong tahanan papunta sa likod. Ito bukan na siraan na. Wala. Dito mas delikado dahil sira-sira na. Naku, pag ito, magkamali talaga ng pag-apak. Diretso talaga to sa baba. At anytime, pwede isa. Ito yung mahirap dito. Nasa pangalawang palapag pero may butas naman yung mismong inaapakan. So parang tatawid lang siya sa isang tabla. So isang maling apak mo, ma-outbalance ka, sigurado dun ka talaga sa baba pupulutin. Ayan o, outbalance na nga. Nagkakaroon na naman ito. Kailangan nito, ano talaga. Medyo malapit na yung kahoy na. Buti nakatawid na maayos. Ito nanginginig na ang tuhod ko dahil ramdam ko ang lambot ng aking inaapakan. Marupok na kasi guys. Yun guys, Marupok na mismo yung pero if na-appreciate nyo yung ginagawa ko, yung inaapakan talaga. sana Mismo ni Just Clean dito sa abandoned house na to guys, or abandoned mansion na to sa Bacolod City. Tatayo na sana ako nang bigla akong may narinig sa bubong. So may mga phantom footsteps siya na naririnig At maya-maya, habang naglilibot dito sa... Lah, ano yun? bigla akong may narinig na kumalabo. Ano yun guys? hindi ko sure kung saan galing pero bakit nilaglag lang dahil sa taas. Tara, bilisan natin. May nakita akong mga gamit sa baba kaya agad kong hinanap ang hagdan para ito'y aking mapuntahan. At nang papunta na ako, biglang nangyari ito. Na, Hindi tayo pwede itong bumagsak. At habang nagbibideo ako dito, bigla akong narinig ito. Nanggagaling ito sa harap. Parang may naglalakad guys. Robot. may mga yabag. Phantom footsteps yun. Siguro papalapit na to ka Just Clean guys. Balay. Yan ang sumasagot kaya nagpatuloy lang ako. Si Papa, yung hagdan. Nako, 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 nako. Sa akin, Nako naman. Para siyang workstation. sobrang daming gamit. Ano to, basement or first floor talaga? Itong dami dito guys. Meron pa mga naiiwan. Tapos siguro ito mga oxygen. Tapos ito yung mga parte ng mga kotse. Tapos dito sa kabila. Dito naman yung mga lababo. Mga inodoro guys. Tapos ito. Meron pa mga calculator. Grabe sobrang luma. Ito. Calculator pa. Pero walang kumukuha guys. Na naiwan pang malaking gulong at upuan. Cleaning department. Ano ito mo? Ito. Guys, kung alam nyo, comment nyo naman kung paano. Saan kaya to? Para saan kaya to gagamitin? Gurin, tab, at steel ng mga drawer. Meron pang trophy dito guys. Habang tumitingin sa mga gamit, bigla ako may napansin dito. Ang galing yung pangalan. Itong weird sound na to guys, kanina pa to. Parte niya. Lang So umpisa pa lang talaga nung pagpasok ni Just Clint dito sa abandoned na check natin dito sa mansion na to. Sa loob, mas marami pa palang gamit at hindi nawawala ang tunog sa taas. OMG.
daming newspaper. Balay! Ayan, baka sa sobrang kalimaan siguro kaya nagsipin. Shhh! Jungle, siguro dahil sa sobrang kalimaan kaya siguro may mga nagbabagsakan. Dito guys yung mga pangbayo. Tapos dito sa likod ko, meron yung mga sofa. Yung mga sofa dati, yung mga ginagamit ng mga sinulang panahon. Kasi yung tuhan niya, ratan pa. Tapos dito sa likod guys, may mga typewriter, mga limang tiles, dito mga pintura. Sobrang dami gamit. Mag-i-investigate na sana ako nang bigla akong marinig to. Right. Na, may tumatakbo sa taas guys. Narinig nyo? Wala kong rinig dito sa mic pero parang may umaapak sa taas. Parang may nag- Baka may batang multo dyan. Yun. Tumatakbo. Sinubukan ko ulit tong tawagin. Balay! Amo? Wala pa rin sumasagot kaya umakyat na ako agad para mag-imbestiga. Grabe. Parang pinaglalaroan si Just Clint dito guys. Kasi nga, nung nasa baba na siya guys, may tumatakbo na naman dun sa taas. So, ayun. Ewan ko lang kung hangin ba ay wala namang hangin, di ba? Syempre, sarado kasi yung mga bintana. So, magwa-wonder ka talaga kung saan galing yung ingay, yung weird na noise na yan. Sa loob, So, dito tayo kasi dito malamig. Problema, nakasarado yung mga bintana. So, maliliit lang yung butas, imposible yung galing ito sa labas. Kasi kung mapapansin nyo dito mainit sa labas. Pero dito sa loob, sobrang lamig. Dito banda yung medyo creepy. Medyo iba yung vibe dito. So, check natin. check ko muna sa EMF ko. So, eto na guys, eto na yung time na gumamit na nga si Just Clint ng kanyang EMF gadget para try niya kung may makipag-communicate sa kanya ng mga spirits dito sa abandoned mansion na to sa Bacolod. Hindi stable ang palo niya. Ibig sabihin, may iba itong sasaga. Hindi siya stable. Pero hindi siya ganun kalakas. Ooh. Sinubukan ko itong tanungin. Kung nandito ka, patulogin mo yung EMF, pabutin mo ng pula. At maya-maya lang, Kung may spirit, Yun. sinubukan kong lumayo baka dahil lang sa mic ko ito. Yun. So, and kay Clint, wala tayong ginagawa. Malalim. kapag umaabot yun sa red, ibig sabihin meron pong something talaga dyan. So, medyo May gustong makipag-communicate sa kanya. Kaya nag-decide ako mag-spirit box. Pwede ko ba malaman kung pwede ba ako makapag-usap sa'yo dito? Ilang beses ako nagtanong pero wala akong nakukuhang sagot. Pwede ba ako makapag-usap sa'yo dito? At hindi tugma ang mga sagot ng spirit box. Perfect. Kaya sinubukan ko sa kanilang lingwahe. Try natin gamitin yung dialects nila kung sasagot sila sa atin. Unang tanong pa lang ito agad ang aking nakuha. Pwede ko mabalaan kung may espiritu nga rin eh. Pwede man. Hala. Yes. Jungle na. Pero puro mura ang nakuha ko sa loob. Puno muna yun ah. Nagpatuloy na ako sa pagtatanong. Pwede ko mabalaan kung pila ka mo kabilog? Ano? Tinanong ko sila may kagagawa. Anim daw guys. Kunin ka ba ba dyan? Nakamuting kobra sa mga shouty sa babaw? Kami? Tinanong ko agad kung kailangan nila ng dasal. Pwede ko ma-offer sa inyo pangati? So yun sabi ni Just Clint, pwede ba daw mag-offer sa kanila ng prayer para at least showing of respect naman bago siya umalis dito sa abandoned na mansion na to.